Kabanata 35. Sinabi ni Yahweh kay Moises na sila'y nasa kapatagan ng Moab sa may Hordan sa Jericho. Sabihin mo sa mga Israelita na bigyan nila ng sariling mga lungsod at mga pastulan ang mga Levita. Ang mga lungsod na iyon ay magiging pag-aari ng mga Levita at doon sila maninirahan. Ang mga pastulang iyon ay para sa kanilang mga bakahan at kawan. Ang sukat ng pastulang ibibigay ninyo sa kanila ay 450 metro mula sa pader ng lungsod, 450 metro sa silangan, 450 sa timog, 450 sa kanluran, at 450 sa hilaga. Bigyan rin ninyo sila ng 6 na lungsod, kanlungan ng takbuhan ng mga nakapatay ng hindi sinasadya. Bukod dito, bibigyan pa ninyo sila ng 42 lungsod, kasama ang mga pastulan ng mga ito. Sa makatuwid, ang ibibigay ninyo sa kanila ay 48 lungsod. Ang bilang ng lungsod na ibibigay ng bawat lipi ay batay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, marami ang kukunin. Sa maliit ay ilan lang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita, pagtawid ninyo ng ilog Hordan patungong Kanaan, pumili kayo ng mga lungsod kanlungan na matatakbuhan ng sinumang makapatay ng di sinasadya. Doon siya magtatago habang nililitis pa ang kaniyang kaso upang huwag mapatay ng malapit na kamag-anak na gustong maghiganti. Pumili kayo ng 6 na lungsod kanlungan, 3 sa silangan ng Hordan at 3 sa Kanaan. Ang mga lungsod na ito'y maaaring pagtaguan ng sinumang makapatay ng di sinasadya, maging siya'y Israelita o isang dayuhan. Ang sinumang pumatay ng kapwa sa pamagitan ng sandatang bakal, bato o kahoy ay nagkasala ng pagpaslang, siya ay dapat patayin. Tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay na patayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. Papatayin din ang sinuman na dahil sa galit ay nakapatay sa pamagitan ng panunulak o pagpukol ng anuman o sa pamagitan ng suntok sapagkat siya ay nagkasala ng pagpaslang. Siya ay dapat patayin. Tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak nang napatay na patayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. Ngunit ang sinumang nakapatay ng hindi sinasadya, maging sa pamagitan ng tulak o pukol ng anumang bagay o kaya'y naghagis ng bato at may natamaang di niya nakikita at hindi naman niya kaaway, ang taong iyon ay hindi dapat ipaubaya ng sambayanan sa mga kamag-anak ng namatay upang paghigantihan ng mga ito. Siya ay pangangalagaan ng sambayanan sa kamag-anak na gustong maghiganti. Ibabalik siya sa lungsod kanlungan at mananatili roon habang nabubuhay ang kasalukuyang pinakapunong pari. Kapag ang nakapatay ay lumabas ng lungsod kanlungan at napatay siya ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay niya, ito'y walang pananagutan sa batas. Ang nakapatay ay dapat manatili sa pinagtataguan niyang lungsod kanlungan habang nabubuhay ang nanunungkulang pinakapunong pari. Pagkamatay nito, maaari nang umuwi ang nakapatay sa kanyang sariling bayan. Ang mga tuntuning ito ay para sa inyo at sa lahat ng inyong mga salinlahi saan man kayo manirahan. Sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din batay sa patutuo ng 2 o higit pang saksi.
Walang papatayin dahil sa patutuo ng iisang saksi lang. Sino mang pumatay ng sinasadya ay hindi maaaring tubusin ng salapi. Dapat siyang patayin. Sino mang nakapatay ng hindi sinasadya at nagtago sa isang lungsod kanlungan ay hindi maaaring payagang umalis agad doon sa pamamagitan ng pagbabayad. Kailangang manatili siya roon habang nabubuhay pa ang nanunungkulang pinakapunong pari. Kapag ginawa niya ito, dinudungisan ninyo ng dugo ang lupaing inyong tinitirhan. Ang dugo ng pagpaslang ay nagpaparumi sa lupa at walang ibang makapagpapalinis nito kundi ang dugo ng pumaslang. Huwag ninyong dungisan ang lupaing inyong tinitirhan, sapagkat ako si Yahweh ay naninirahang kasama ng sambayanang Israel. Kabanata 36. Ang mga pinuno ng sambahayan ng angkan ni Gilead na anak ni Makir at apo ni Manases na anak ni Jose ay lumapit kay Moises at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, iniutos sa inyo ni Yahweh na ipamahagi ang lupain sa pamagitan ng palabunutan. Iniutos din po na ang bahagi ng kapatid naming si Zelofehad ay ibigay sa mga anak niyang babae. Kung ang mapangasawa niya'y mula sa ibang lipi, ang bahagi nila'y mapupunta sa liping iyon. Kaya't mababawasan ang bahagi ng aming lipi at pagdating ng taon ng paglaya, kapag ang lupaing na ipagbili ay ibinalik ng tuluyan sa dating may-ari. Ang bahagi nila'y mauwi ng lubusan sa lipi ng kanilang asawa. Kapag nagkagayon, mababawas ito sa aming lipi. Dahil dito sinabi ni Moises sa mga Israelita, tama ang sinabi ng mga apo ni Jose. Kaya't ang utos ni Yahweh tungkol sa mga anak ni Zelofehad ay malaya silang mag-asawa sa sino mang gusto nila, ngunit huwag lamang lalabas sa lipi ng kanilang ama. Ang bahagi ng alinmang lipi ay hindi maaaring ilipat sa ibang lipi. Iyon ay pananatilihin sa lipi ng kanilang ama. Ang babaeng may namana sa kaniyang ama ay kailangang kumuha ng mapapangasawa mula rin sa lipi nito, upang hindi malipat sa ibang lipi ang kaparte ng kanilang ama. Ang kaparte ng alinmang lipi ay hindi maaring ilipat sa ibang lipi. Pananatilihin ng bawat lipi ang kani-kanilang kaparte. Sinunod nga ng mga anak ni Zelofehad ang utos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Sina Maala, Tersa, Hogla, Melka at Noah ay nag-asawa nga ng mga lalaking mula sa angkan ng kanilang ama, nakabilang sa lipi ni Manases na anak ni Jose. Kaya nanatili ang kanilang kaparte sa lipi ng kanilang ama. Ito ang mga batas at tuntuning ibinigay ni Yahweh sa Israel sa pamagitan ni Moises sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa tapat ng Jericho.